Attorney. Yes. Ito po. Good morning po sa inyo. Actually, good afternoon na dito pala sa The Hague. So, what is your reaction doon po sa naging opening statements, most specifically ng counsel for the victims? Yung pong mga sinabi ng abogado ng mga biktima, pati na yung prosecutor, yun ay parang paulit-ulit na propagandang matagal na nilang naratibo yon, na batay sa haka-haka, batay sa hearsay na tinatawag, batay sa mga aligasyon na wala namang ebidensya. Well, Attorney Butuyan reiterated there in his statement how powerful the Dutertes are, stating na ang Vice President ay mismong anak ng Pangulo, na may intensyon na tumakbo sa pagiging Pangulo. Mga anak niya ay nasa politika din, na kapag hindi na confirm ang charges ay delikado ang buhay ng mga biktima ng war on drugs. Your thoughts on that? Unang-una, irrelevant naman yung kandidatura ni Inday Sara Duterte. Wala namang kinalaman niya dito sa kaso ito. Pangalawa, sinasabi niyang makapangyarihan, powerful pa. Sa lahat naman ng makapangyarihan, nakakulong siya ngayon. Okay. Alright, dun po sa naging kaunting pahayag na naabutan natin kay attorney, lawyer Nicholas Kaufman, reiterate po niya doon na kakaibang ang karakter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yan, in the sense na kasi si Presidente Duterte mahilig sa hyperbole yung tinatawag, yung nag-exaggerate siya. At ginagamit naman ng mga kalaban niya. Pero palagi nilang tinatakasan yung kabuuan ng kanyang mga pahayag. Gaya nung ko pa sinasabi, and natuwa naman ako, kinote niya kanina yung sinabi ni Presidente Duterte, na itong prosecution, parang pinapakita lang nila na itong mga sinasabi ni Presidente Duterte i-enforce yung batas na ang kinahinatan na yung maraming napatay ang mga pulis. Pero kinakalimutan nila kasi sinasabi na siya mismo sabi, patayin nyo. O ano mga sinasabi ng Presidente Duterte. Pero kinakalimutan nila dun sa SONA, yun ang kanyang policy statement from the very beginning. Sabi niya, I will support you with all the resources of the office of the President. But if you abuse your authority, there will be hell to pay. Iyon ang basis niya eh. Patayin nyo kung ang buhay nyo ay nanganganib. At yun naman ang nangyari. Okay, so far okay sa inyo yung... Yes, go ahead, Sen. Yes. Yung sinasabi niyang virus of impunity, I think he's referring to the virus of lies that they and he, people like him, have propagated all these years against the former president. Silang kailangan bakunahan ng katotohanan at hindi yung kabila. Yun naman pong mga sinasabi nila, matagal na nating narinig yon. At puro naman yun batay sa wala silang personal na knowledge, o kung hindi naman, yun ay gawa-gawa lamang ng mga binayarang testigo o mga testigong may sama ng loob kay Presidente Duterte. Ayun ang hindi natin malalaman kasi hindi naman natin nababasa ang isipin ng mga hukuman. Pero alam po niyo, gusto ko i-list ng konti. Para sa akin kasi ngayon, yung hearing na ito, irrelevant ito eh. Dapat ang concentration ay jurisdiction. Kasi parang pinapangunahan mo na, wala ka pa nga jurisdiction, di mo pa nare-resolve. Bakit nagbibista ka na? Yun ang gusto kong sana marinig sa defense. Question this court why it has assumed jurisdiction and it has set hearings when it has not finally resolved the issue of jurisdiction, specifically the doctrine of principle of complementarity. Lahat ng member ng Estado, ng ICC, ay hindi sila pwedeng pumasok. Yun ang sinasabi ng batas nila. Pakakapasok lang sila kung walang kakayahan ang bansang miyembro. Sobrang kakayahan na po nating pinakita. Pinakulong natin ang libu-libong mga kriminal. 2 presidente ang pinakulong natin. 2 senador ang pinakulong natin. 1 presidente sinipa natin dahil mga nagkamit ng krimen laban sa sampayan ng Pilipino. Bakit sila nakikialam? Isang kaso na kinamit ng isang Pilipino laban sa Pilipino at ginawa sa Pilipinas, pero dayuhan ang lumilitis, dayuhan ang pakulong sa kanya ngayon.
Of course, with the cooperation of this administration. No, I disagree. What you're referring to is the jurisdiction raised by the defense that since we have already withdrawn, you have no more jurisdiction, which was opposed by the prosecution by saying, no, you have residual obligation because we investigated prior to your withdrawal. Mali po yun. Yung parting yun, secondary defense lang yun. Ang dapat mo munang i-resolve, meron bang kakayahan ang bansang Pilipinas nung ito'y miyembro pa? O wala. Eh hindi nila nare-resolve yun. Pumunta kaagad sila doon sa umatras kami. Walang jurisdiction. Pero yung sinasabi nila, nag-imbestiga daw sila prior to the withdrawal. Mali po yun. Kasi ang iniimbestigahan po nila noon, hindi yung preliminary investigation as contemplated by the Rome Statute. Ang iniimbestigahan nila, kung may kakayahan ba ang bansang Pilipinas na mag-usig ng mga kriminal. Dahil kung wala, papasok kami. Hindi nga ho nila na-resolve yun from the very beginning. Hindi po totoo yun. Dahil gaya nga sinabi ko, kung totoo yung sinasabi nila, eh bakit tayo nakapakulong ng libo-libong mga kriminal? Bakit tayo nakapakulong ng dalawang presidente? Bakit tayo hindi nakapakulong ng dalawang senador? Ang problema po sa kanila, sinasabi nila na si Duterte hindi mausig nung panahon na siya presidente. Tama sila kasi may immunity. Pero 3 taon na pong bumaba. Wala silang ginagawa. Hindi sila nag-prosecute. Nung tinanong ang Department of Justice, bakit hindi nyo dinimanda? 3 taon na kayo. Ang sagot po nila ay wala silang ebidensya. So kung walang ebidensya, eh bakit mo isinuko sa bansang dayo para litisin ang isang Pilipino? If I may add, yun, I was gonna say that. If I may add to what Seth said, ang sinasabi nila, walang police report, walang DNA, walang evidence. Hindi yung totoo yun. Hindi totoo. Alam niyo po, yung nagsasalitang yan, eh siya isa sa mga kasabwat ng pagpapakulong at pag-aresto kay Presidente Duterte. Kaya ganyan ang kanilang naratiba. Pinagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Sige, sa ngayon kami nag-o-observe lang kasi create yung legal team ngayon lang. So wala pang, para kami makapasok dyan, kailangan maging miyembro kami ng defense at magpa-accredit. At pag pumayag, makakaharap kami. Gaya sa sinabi ko sa mga naunang nagtanong sa akin, yung pong nilatag ng prosecution, pati nung abogado ng biktima, ay isa-isang sinagot ni Attorney Kaufman. Walang punto na hindi niya sinagot at tama naman lahat ng kasagutan. Madali sabi, pinasinungalingan niya lahat ng aligasyon laban kay Presidente Duterte. Of course, sinagot niya na punto by punto, it went well. Una-una, kami yun nandito dahil kaibigan nga kami, namin bigyan ng moral support. At since relate ng legal team the day before we came here, kasi on our own talagang pupunta kami rito para bigyan bilang mga kaibigan. And the family decided na karoon ng isang legal team. So ang gagawin namin, after observing kung anong narinig namin, mag-meeting ko kami mamaya or after the 5-day or 4-day hearings, and then magkikipag-usap na kami sa defense ni Presidente Duterte para mabigay namin sa kanila yung aming mga insight.